So mga idol, so today, share ko sa inyo kung ano yung laman ni Phoenix 4. I-assemble natin. Pakita ko sa inyo lahat ng mga parts niyan, paano siya assemble. And ganito lang siya yung maintenance mga idol. So assemble time lang ipapakita ko kasi lahat naman tayo marunong magbaklas eh. So doon tayo sa assemble. So unahin muna natin yung mga parts ng trigger. So sa trigger assembly muna tayo. Start. So ito yung housing ng trigger assembly. Ito yung bagong design ni Phoenix. So shout out sa Phoenix PCB kay Sir Chuy Allison. So, napakaganda ng receiver nito. Ito yung trigger assembly niya. So, ito yung lagay ng buffer tube. So, lagay lang natin to. Okay. Dito mga idol, kailangan nyo ng number 5 na Allen. Ayan. Okay, so, ayan. Igpitan lang natin gusto. So, ayan na siya. Tapos, ngayon, huli na natin ilalagay yung spring niya. And, take note, yung spring ni Phoenix PCP na maganda kasi gumagamit na sila ng Misumi. So, yung ibang mga maker hindi pa gumagamit ng flat spring na Misumi. Si Phoenix naka-Misumi na siya agad. So, napaganda kasi hindi niya kailangan i-upgrade yung spring kasi naka-Misumi na siya. So, una muna tayo dito sa kanyang hammer. So, i-align lang natin yan. So, may butas yan sa loob. Dito. Diyan yung siya ipapasok. Yung ito. Tapos, i-align lang natin yung butas. And ito naman yung pin. So, yung pin ng pala ni Phoenix is threaded. Threaded yung pin niya. So, hindi nyo siya kailangan ipukpok para humigpit. Meron siyang thread. Para siyang screw. So, kahit tumagal, hindi siya maglulusin. Kasi nga, threaded yung kanyang pin. So, gamit lang tayo ng flat screw. Oops. So, tamang higpit lang. Huwag nyo yung pasobrahan. Next is yung trigger. Pasok ko natin yung trigger dito. And same thing, same lang din dun sa nauna. Align natin tapos gamitin na yung pin. Ayan. Pasok, lock natin yung pin. Okay. So ngayon meron ditong dalawang set screw. Ito yung set screw na nag-a-adjust dun sa contact point ng trigger dito sa kanyang hammer. Ito naman yung nag-a-adjust dun sa spring. So una natin ilalagay yung nag adjust dun sa contact point ng trigger. So dito is gamit tayo ng number 4 na Allen. I mean number 3. Number 3 na Allen, pasok natin siya dito sa pangalawang butas. May dalang butas diyan, lagay niyo siya sa baba. Okay. Pasok natin yan. So ito yung screw na yun yung magdi-dictate kung pag binaon niyo siya ng husto, mas liliit yung contact point ng mismong trigger dun sa hammer. So, magiging hair trigger siya. Kunin natin yung spring, lagyan natin sa butas. Ayan, hulog natin sa butas. Then, isunod na natin yung black na set screw. So, ipapush natin yung spring paloob. Okay. So, the more na pinupush natin yung spring, yung set screw, nako-compress ng gusto yung spring sa loob, so mas titigas yung hammer. Okay. Goods na ako dyan. So, dito ngayon sa lagayan ng spring. First, ilagay natin yung washer. Yung washer na maliit. Tapos yung spring. Tapos ito. Ito yung nakakontak dito sa part na to. Lagay natin to.
Pasok natin siya doon sa loob ng spring. Ganyan. Then, pasok natin siya dito. So, then, pihit. Gamit tayo ng channel lock. Ayan. Ayan. Okay. Isa pa. Goods. Tapos ito naman yung spring adjuster. Tension adjuster ng spring. The more na pinipihit natin siya pa loob, the more na titigas yung spring. Ayan. Ang ganda. Napaka-smooth. Okay. Tapos na tayo sa trigger assembly. Dito na tayo sa pinaka nagustuhan ko na part ng Phoenix 4. Okay. First, yung ano pala, pag bibili kayo ng Phoenix 4, hindi naka-attach yung gauge. So, kayo yung maglalagay ng gauge. So, ayan. Sabit natin yung gauge. So, meron kayong option. Pwede dito, pwede dito. Pwede siyang left-handed, pwede siya sa left, pwede siya sa right. Okay, tapos gamit tayo ng ito, adjustable kasi wala akong number 24 na number 24 na tawag dito, wrench. Okay. Yan na yan. So, yan yung tip mga idol. Pag ilalagay siya, lagyan siya ng tape para hindi magasgas yung silver. And after that, ang ilalagay naman natin mga lodis is yung lock nito dito. Kasi design, pwede din kasi siyang gawing unregulated. So, pwede yung lagay dito yung pill port dito sa part nito. So, dahil regulated yung setup nito, tatakpan natin siya. Okay? So, meron na siyang kasamang o-ring dyan. So, lalagyan natin ng oil yung o-ring. Padagdag lang ng sealing factor. Tapos, pasok natin. Sa so, itong gagamitin natin. Okay? And then, again, number 5 na allen. Okay? And tight lang. Then, kung mag-leak man, doon na lang natin siya higpitan. Okay? All goods. So, dito tayo ngayon sa valve assembly. Isa to sa mga pinakamagandang valve na nakita ko. So, shoutout sa inyo, Phoenix and Sir Chuy Alison. Ang ganda ng valve na to. So, dito pa lang, double O-ring na siya. Double O-ring. Ito yung papasok dito sa receiver. Ito naman yung magsisil doon sa swing. So, dual dito, then tigda dalawa dito sa both side. So, black yung nakalagay dito na O-ring. Pinalitan ko siya ng green. Yan, pinalitan ko siya ng green. And, ayan, yan yung itsura niya. And, ito, assemble natin siya. First is yung firing pin. Make sure natin na malinis, pati yung dito. Okay. Firing pin. Pasok natin siya dyan sa butas. Pasok. Then, ito yung magiging lock niya. Okay. Ayan. Tapos, sa pag-lock nito, kuha lang kayo ng washer. Tapos, yun yung i-lock niya. Higpit. Hand tight lang din. So, ayan siya. Goods. Then, dito ako mas ginanahan sa Phoenix. So, as you can see dito, may space pa dyan. So, meron siyang dedicated na lagayan ng O-ring. So, para wala siyang backfire dito sa daluyan sa dito sa daanan ng firing pin, sa butas ng firing pin, kasi nagkaka-backfire dyan. So, sa valve na to ni Phoenix, na-eliminate na yan kasi meron na siyang dedicated na O-ring para dito sa part na to, sa dulo. So, lagay lang O-ring. O-ring. Yan. Tapos, ito yung lock niya. Ayan. So, sobrang ganda. Goods na goods talaga to. Okay, tagalin ko muna yung firing pin kasi magiging sagabal siya. Hindi natin malalak yun ng gusto. Okay, tagalin muna natin. Okay, hanggang dyan lang. Hanggang dyan. Tapos, kuha tayo ng malaking flat na
screwdriver. Tapos, ayan. So, yung o-ring na yun, nandun na yun. So, wala na talaga siyang backfire dito sa sa daanan ng firing pin. And yung isa sa mga ginawa ko dyan mga idols, is benevel ko yung dulo ng firing pin. Kasi katagalan kasi, nagma-mushroom out yan. So, benevel ko siya. Naging ko siya ng parang angle. Para kahit katagalan, mag-mushroom out man siya ng konti, pwede pa rin natin siya mahila palabas. So, lock na natin. Yan, washer yung gagamitin natin. Okay. So, dito na tayo ngayon. Okay. Okay, yan yung ganda. Ang ganda ng valve na to. Goods na goods talaga yung valve na to. So, again, good job, Phoenix. Sergio Ellison, good job. Ganda ng valve niya. Secure na secure talaga siya and sure talaga na walang backfire to. Napaka-secure ng ano na to. Secure na secure talaga siya. Airtight na airtight talaga yung ano na to, valve. So, lagyan din natin dito sa receiver ng konting silicone oil. Tapos yan. Pasok na natin siya mga logis. Okay. So, kamay-kamay lang muna. So, ayan o. Tapos, patay ng konting tape. Kasi higpitan natin siya ng konting-konti lang. So, yung tape, ginagamit ko yan para hindi masugatan yung or ma-damage yung metal. Channel lock tayo. So, ayun na, goods na yan. Hindi niya kailangan na hugpitan pa ng sobra-sobra. Goods na yan. Yun o. Ganda, di ba? Okay. So, lagyan na, hindi ko muna ilalagay yung dito ilalagay ko na lang muna siguro. Tatanggalin ko na lang siya kasi pag nag-leak test kasi ako mga idols, hindi ko nilalagay yung swing. Ito lang yung ano ko, hindi ko muna nilalagay yung swing niya kasi para hindi siya mapasukan ng tubig. So pag nag-leak test ako, ito lang yung pinapasok ko. So lagay natin yung swing. Okay. Ayan mga idols, so goods na siya. And pasok na natin ngayon yung lock ring. Okay. Okay. Tapos, ang ginagamit ko nga pala pang lock dyan mga idols is ito. Ayan. So, tamahigpit lang, goods na yan. Ano yan? Ayan. So, goods na yan mga idols. Alright. So, Phoenix 4. So, lagay natin para makita nyo yung itsura niya. Ito yung lock niya. So, again, number 5 na alin yung gamit natin. Phoenix 4. Super ganda. Super solid. Solid na solid talaga to. So, yun na lang, hindi siya super budget meal din. Medyo pricey din talaga si Phoenix. So, Phoenix 4, receiver and trigger assembly. So, yan. I hope makapag-decide kayo. Overall, highly recommended. Napakaganda ng receiver na to. Goods na goods. Again, shoutout sa inyo, Phoenix PCP and Sir Troy Allison. Napakaganda ng receiver. Peace out.